Ako dun sa mga amino acids. Yeah. Bakit kamo? Kasi nabanggit niyo po kanina yung tungkol sa diabetes. So para dun sa mga diabetic na, ayan, so sa mga may diabetes na kumbaga, meron silang kailangan na sundin dito sa ating 8 laws of health para ma-reverse yung kanilang yung kanilang sakit na diabetes. Ang word yung reverse eh. Paano naman yung mga hypertensive, yung mga matataas naman ang blood pressure? Meron ba tayo dyan na pangtanggal naman or pang-reduce ng ating mga fatty acids? Actually, itong good news na ito gusto ko ibahagi. Katulad na methionine, malaking tulong yan. Para in that way, magkaroon tayo ng productions ng energy and at the same time. Pero may karagdagan pa ako. Yung mga may high blood pressure, uminom lang sila ng 20 kalamansi sa umaga. Puro ba, Dok? Puro? Puro. Okay. Uminom ako kanina. Hindi tataas ang blood pressure nila. Huwag lang nga. Mas maganda, tumulong na rin sila. Na kung ano yung naging cause ng pagtaas ng blood pressure mo, lalo na kung kumakain ka ng mga mamantika, siyempre, may limit mo. I-win mo naman yung sarili mo. Pero malaking tulong talaga yung vitamin C o ang kalamansi. Kasi talagang, alam mo ba, pag kumakain, napakain ako. Siyempre, vegetarian ako ha. Minsan, pag napunta ako sa isang lugar, maghahanda sila ng mga, hindi mo na maiwasan. May adobong ganun, may tokwa, merong tinatawag na mga lutong embutido. Siyempre, may konting oil yan. Alam mo, ginagawa ko pag na-temp ako, siyempre, I'm not perfect yet. I'm not claiming that I am eating 100% free from any kinds of oil. Minsan, siyempre, hindi may iwas. Pag gutom ka, vegetarian nga, pero may mga ganun. Alam mo, ginagawa ko right away. Kukuha ko ng kalamansi para tunawin yung mantika. Tunaw. Itong antidote. Kaya yung mga hindi pa maiwasan, vegetarian, hindi nyo iwasan yung mga may mantika-mantika na yan, kumuha lang kayo ng kalamansi o lemon. Uminom kayo. At Pang-cleansing talaga. Ang maganda pang ano yan, pang-burn nga ng taba. Kaya nangyari, hindi na-store, hindi ka tumataba. Iwas din sa bilbil, no, Dok? Yung mga iwas sa bilbil. natin. Lalo na yung bawang na may konting lemon. Malaking tulong din yan, pang-maintain din ng blood pressure. Oo, ng blood pressure. At the same time, yung blood vessel, lumilinis. Kung tawag na chelation, natural chelation. Hindi ba itong mga bagay na yan, ang tanong dito, sinong mga Pilipino ang may knowledge tungkol dyan? Tanggapin natin ito. Tapos ngayon, ang manunood lang, konti lang. Samantalang ibinubuhos natin dito yung kaalaman pangkalusugan. Kaya ang challenge ko sa mga viewers natin, kung talaga nakikita ninyo na meron kayong natututunan ng mga karagdagan tungkol dito, ay why not just help together? Tayo na lang dalawa yung gumawa ng dirty job. At ang trabaho na lang nila, ministry na rin nila. For example, gusto lang mag-participate dito sa medical missionary work na ito. Tama ba ako? So, yung ating phenylalanine, valine, threonine, tryptophan, methionine, at tapos ano pa, Dok, yung ating ibang... Histidine, maganda. Ito ginagamit din para ma-repair yung bodily tissue at ma-protect yung nerve cells natin at ma-promote din yung tinatawag na white and red blood cell formulation. Yan yun ang point. Paano kung wala tayo nun? So siguro sa mga darating na program natin, di pag-usapan naman natin saan makukuha itong mga ito. At kung malaman natin, alam mo na kung ano yung ginagawa mo sa katawan mo. Ngayon, kung hindi mo ginagawa yung part mo, tanggapin mo na lang na yun talaga yung mangyayari sa'yo. Kasi hindi po pwedeng mag-expect ka sa magitan ng pananampalataya na mananalangin ka sa Panginoon na gusto mo na yung white blood cells mo, yung red blood cells mo, yung tissue mo, kung paano ayusin at ma-repair at ma-protect yung nerve cells natin, na hindi mo naman ibinibigay yung pangailangan ng katawan mo. Ito yung tinatawag na presumption. Yung tinatawag na prayer without faith. Di ba sabi sa James? Ano nga yun? James, ano nga yun? Yung sinabi ko ba kanina, Dok? Yung pananampalatayang walang gawa. Ano yung pananampalatayan? Yung katotohanan. Naniwala tayo, na totoo pala yan. Hindi mo ginagawa yung part mo. Tapos gusto mong gumanda yung pakiramdam mo. Di ba binasa natin sa page 26 ng Counsels on Diet? Na yung panalangin na hindi pinapakinggan na. Paliwanag mo nga uli yun kasi alam ko ikaw nagbasa nun eh. Kasi reminder ito continuous. Kasi pinag-usapan natin to natural healing. And in that way, we'll be able to find out kung ano talaga yung main cause. Bakit? Basahin po natin sa Counsels on Diet and Foods, page 26, paragraph 29.
Many have expected that God would keep them from sickness merely because they have asked Him to do so. But God did not regard their prayers because their faith was not made perfect by works. God will not work a miracle to keep those from sickness who have no care for themselves but are continually violating the laws of health and make no efforts to prevent disease. When we do all we can on our part to have health, then may we expect that the blessed results will follow, and we can ask God in faith to bless our efforts for the preservation of health. He will then answer our prayer if His name can be glorified thereby. But let all understand that they have a work to do. God will not work in a miraculous manner to preserve the health of persons who are taking a sure course to make themselves sick by their careless inattention to the laws of health. Those who will gratify their appetite and then suffer because of their intemperance and take drugs to relieve them, and may be assured that God will not interpose to save health and life, which is so recklessly periled. The cause has produced the effect. Many, as their last resort, follow the directions in the Word of God and request the prayers of the elders of the church for their restoration to health. God does not see fit to answer prayers offered in behalf of such, for He knows that if they should be restored to health, they would again sacrifice it upon the altar of unhealthy appetite. Malinaw na malinaw, Doc. So, Doc, itutuloy